Nandito po ang Service si Doc sa Quezon Province at ating dinalaw ang isang bayan dito, ang bayan ng Gumaca, Quezon. At dalawang barangay po ang ating binisita dahil meron po tayong dalawa ditong kasambahay na ating tinutukan ang kanilang problema sa kanilang kalusugan sa Barangay Sastre at saka Barangay Buensoseco. Samahan nyo kami at ating alamin dito po sa Barangay Sastre at Barangay Buensoseco kung ano po ang kalagayan ng dalawa nating kasambahay sa kanilang kalusugan. Ang unang kaso na dinalaw natin ay si Nanay Ped. Siya po ay nagkaroon ng ischemic stroke noong 2021 at ito po ay dahilan sa kanya rin na pong problema sa hormonal imbalance. Nasa peak na po siya ng kanyang menopausal. Kaya po dahilan para tumaas yung kanyang cholesterol, yung kanyang sugar at maging kanyang triglycerides. Ang hindi po alam ni Nanay Pe, ang kanyang problema ay nanggaling doon kasi maliban po sa kanyang medication ay hindi po nagno-normalize at bumababa. Ang hindi rin po alam na nakakaramihan, nagagatulad ni Nanay Pe, na ang isang ganitong issue na nagkakaroon ng stroke ay kailangan makita at ma-monitor, lalo na po yung mga cholesterol na bumababa at tumataas, bagamat halos hindi na nga kumakain ng mga pagkain na matataba. Kailangan po mabalanse yung cholesterol natin at kailangan yan ng ating katawan dahil isa ito po sa tumutulong lalo na po sa ating mga buto at sa pag-produce po ng mga hormones na kailangan ng ating katawan. Kaya nga po ating tinutukan at pinaliwanag sa kanya ang kahalagahan na ito ay bahagi ng isang hormonal issues na kailangang matutukan para ma-prevent po yung kanyang nararamdaman ngayon. Ang kagandahan lang sa edad ni Nanay Pe, bagamat siya ay nasa peak ng menopausal, siya ay nagkakaroon pa ng buwan ng dalaw. Ito ay napakahalaga para ma-prevent natin yung successive strokes na pwede pong dumating o umabot sa kanyang kalagayan. So ang ginagawa natin at ina-advise na kagaya ni Nanay Pe, sa mga ganito pong panahon at edad ay pwede po tayo magkaroon ng mga hormonal replacement therapy, hormonal supplement. Kailangan po ma-monitor lagi yung kanilang hormones, especially po yung thyroid natin para malaman natin kung nag-overreact or nag-underreact yung production ng hormones. At ito po ay pwede rin pong sabayan na napakasimple na makakatulong sa babae na simpleng vaginal steam bath na regularly na gagawin, lalo na kung kayo po ay may buwan ng dalaw pa at ma-prevent. Kailangan a week before your menstrual cycle or and after ay kailangan po gabi-gabi na ginagawa po itong regimen na ito para po maiwasan natin ang pag-shoot up at pagbaba ng ating blood pressure at maiwasan ang maging dahilan ng susunod na mga strokes na kagaya ni Nanay Pe. Salamat po sa Diyos. Nadalaw ako dito. Natupad yung panalangin ko. Namadalaw ni Doktor. Nalaman ko yung mga dapat gawin. Maraming salamat po sa Diyos. Ang issue naman ni Tatay Robert, dahil po siya ay may katandaan na, ay may 76 years old na siya, pero ito po ay dahil sa isang unhealthy lifestyle. Dahil po matagal na si Tatay Roberto ay meron po siya mga bisyo, yung alak, paninigarilyo. Kaya dapat maiwasan po natin na hindi tayo magkaroon ng ganitong karamdaman at maiwasan natin ang mga vices para hindi po natin abutin ang kagaya ni Tatay Roberto. Kailangan natin paghandaan ng maayos na lifestyle ang ating pagtanda kasi magkakaroon po tayo ng problema at naiipon sa ating katawan. Kaya po nung umabot siya ng kanyang edad ng 70s ay nagkaroon po ng biglaan na hindi niya po nararamdaman at hindi niya po naiintindihan kung saan nagmula ang kanyang problema. At atin po nga nakita na yung kanya po mga problema at ginagawa nung araw ay bigla pong nagpakita dahil po siya ay may problema. Mahiliban po sa kanyang katandaan, siya po ay may problema sa baga at yun po ay napakalaking epekto sa cardiovascular disease kaya po siya nagkaroon ng ischemic stroke. Sa mga ganito pong kalagayan ay maingat na maingat tayo dahil tinututukan natin yung pong edad ng ating pasyente
Pangalawa, yung diet po ng pasyente, kailangan maingat na maingat tayo. And then of course, siyempre yung mga medications natin. Ang problema po, nauulit-ulit ito dahilan siyempre ang mga pasyente sa kanyang katandaan ay nakakalimutan o hindi po nasusustain yung kanyang medication. Pangalawa, hindi po nagkakaroon ng matutok sa rehabilitation o kanyang therapy. At siyempre, pangatlo, yung po kanyang dahil po ito ay may katandaan na, yung kanya pong pagkain, mga diet ay hindi po maayos. Kaya nga po, ito po ang magiging dahilan na para po magkaroon ng successive stroke, lalo na po yung may mga katandaan sa atin. If you liked or learned from this video, please click subscribe.